what kind of father do we belong to? No? Anong klaseng ama nga ba tayo anong klase? Anong klaseng ama meron tayo? Anong klaseng? Thank you, Teacher Bell. So, muli, Happy Father's Day po sa lahat ng ama sa ating church sa umagang ito. Can we see a raise of hands po sa lahat ng fathers? Pakitaas po. Luwen, baba mo yung kamay mo, di ka kasama. Si David. Luwen, di ka kasama. Marami po tayo. Okay, thank you, fathers. So, sa lahat po ng mga ama, sa lahat ng mga tatay, sa lahat po ng mga nanay na nagpapakatatay, marami po tayo dito dahil hindi po nila kasama ang kanilang esposo, sa mga lolo, sa mga kuya, mga tito na tumatayong ama. No, Happy Father's Day po sa ating lahat. At sa araw na ito, marami pong church ang mag-o-honor sa mga fathers, no? As we expect, dahil nga po Father's Day. And pinasasalamatan po natin ng Diyos sa buhay ng bawat ama na nandito sa ating church. No? Every father who sacrifices, who leads, who provides for their families. But today, sabi ko nga po kanina sa introduction, hindi tayo magpo-focus lang sa earthly fathers. No? Because not everyone in this room is a father. No? Ang message po natin is applicable to everyone. Hindi po siya namimili ng audience. No? But every one of us, we need this message because this message is about the Father we all share. Sino nga ba yung Father na yun? God the Father. No? Our God, our Father in heaven. So, naniniwala po ba tayo na ang greatest Father's Day ay hindi po tungkol sa ating mga ama dito sa lupa? No? Ang greatest Father's Day ay tungkol sa ating Heavenly Father na ginawa ang lahat para makasama tayo ulit. Para makaniig tayo ulit, no? Sa pag-asang makasama tayo in eternity. Eh, hindi po ba napaka-bless nating mga anak dahil lang po doon sa thought na yun, no? Dahil totoo nga po yung kinanta kanina, no? Nakila ang Panginoon, nakapatan ng Panginoon at hindi po siya nagbabago sa buhay ng bawat isa. Tapat po siya. Amen po ba? Tapat po siya sa ating buhay. And today, we're going to talk about identity. Identity. If we call ourselves Christians, kung tinatawag po natin sarili natin ay Kristiyano, dapat po ang identity natin should not be shaped by the culture, not by the society, not even by our family background. Ano po dapat yung mag-shape sa ating sarili, sa ating identity? Any guesses? Sure. Ay, nakalimutan ko makita yan. Happy Father's Day pala. May greeting pala dapat ako. Happy Father's Day. Yeah. So anyway, our identity should be shaped by Christ. Thank you sa AI. No? Ganda ng mga visuals. No? Salamat sa kapangyarihan ng AI. Yeah. Napakagandang use ng AI. No? So, kung sa labas po, sa ating buhay, kilala tayo sa posisyon natin sa trabaho, no? Kilala tayo sa ating mga talento, sa ating mga kakayahan, kilala tayo sa mga ari-arian. O baka marami tayong followers sa social media, no? Dapat doon yun. Ngayon, kilala po tayo bilang anak po ng Diyos. Yan po ba? Yun yung the greatest identity na meron po tayo sa panahong ito. Because we're Christians. No? We're followers of Christ. Meaning, sinusundan po natin ang yapak ni Kristo. Hindi po ba? At kung anong karakter ni Jesus, through the transforming power of the Holy Spirit, yun ang mas kilala na tayo sa panahon na ito. Dahil anak po tayo ng Panginoon. At hindi yung, minsan may mga kaibigan tayo na sabihin, no? Ay, Christian ka pala. Christian ka pala, no? Ganyan. Pero nakakatawa man, pero minsan, di ba, parang mahiya kay Lord, eh, no? Sabihan namin kalagor, Christian ka pala, eh? Parang gano'n. So, kaya nga napakaganda po ng pangalan ng church natin, no? We are servants of Christ. We are not, yung pangalan church natin, hindi naman child of Christ. We're servants of Christ. We're proud to say we're servants because we serve the God Most High. Wala tayong ibang pinaglilingkuran dito. Hindi presidente ng Pilipinas, hindi hari, hindi reyna. We serve our Father God. Amen po ba? And regardless of our experiences, si Jesus po dumating siya dito to reveal one truth. And that is, God is not who we imagine Him to be. Because Jesus came here to reveal who God is. Si Jesus po nagpakita sa atin kung sino ang ating amang Panginoon in heaven. Sabi nga po sa John 14:9, anyone who has seen me has seen the Father. No?
Kung sino po nakakita sa ating Panginoong Yesu Cristo, nakita na po ang God the Father. At dito po sa verse na ito, no, para sa konteksto lang po ng lahat, no, to make the story short, sa John 14:9, ito po yung panahon the night before the crucifixion of Christ. No? So, nangyari, magkakasama po si Jesus at yung mga disciples. Tapos, alam na po nila yung mangyayari. No? Na makakrucify si Lord, bubulingin siya, pahihirapan siya. So, nangyari, si Jesus, kinocomfort niya yung mga disciples. Parang baliktad, no? Si Jesus pa yung nagko-comfort sa mga disciples. So, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, anyone who has seen me has seen the Father. Yun po yung konteksto ng verse. So, sa ating pong Kristiyano, kung gusto po nating makilala ang Diyos Ama, titingin lang po tayo, kanino? Kay Kristo, kay Jesus, no? So, kung anong kaugalian at karakter na pinakita po ni Jesus, yun po yung karakter din ng ating God the Father. So, hindi po malayo si Lord sa atin. Kasi nakita na natin yung karakter niya through Jesus. Hindi po siya misteryo sa atin. That our Father God is loving. He is humble. No? He is even a servant. No? Sa pamamagitan po ni Kristo. So, balik tayo sa tanong natin kanina. No? What kind of Father do we belong to? Yan. Kaunti lang po ito, mga 25 yan. So, siguro, sana nag-breakfast kayo. No? Kasi baka tagalin kasi tayong content. Pag lang naman. 2 oras, tapos na tayo. So, what kind of Father do we belong to? Number 1, the Father who kneels. Ang amang lumuluhod. No? Talking about humility and servant leadership ng Panginoon. So, sa John 13:4-5, basahin po natin ang verse na to. No? So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Na-imagine po ba natin yung ginawa ni Kristo dito sa passage na to? It was few hours before the crucifixion of Jesus. At isa-isa po niyang nilinis yung paa ng mga disciples. So, imagine po natin yung panahon na yan. Wala naman silang rubber shoes. Wala naman silang Nike, Adidas. Puro sandals lang at wala pang semento. So, imagine niyo po yung gabon. Tagalog gabon. Malupa. No? Yung mga paa po nila, puno-puno ng lupa. So, si Jesus, walang kaarte-arte, hinawak po niya mga paa nila at nilinis. Imagine, no? Si Jesus, nagpakita po siya ng isang bagay na hindi in-expect ng mga disciples na lumuuna sa lahat, lumuhod po siya. Wherein they know that He's the Messiah, He's the Son of God. Pero ginawa po niya yun, lumuhod po siya, kinuha po yung towel, at isa-isang nilinis yung mga paa ng mga disciples. No? Dito yung part na, kung naalala niyo po yung kwento dito, si Simon Peter, sa third na niya, sabi niya, Lord, huwag mo akong linisin kasi ikaw ang Messiah. Diba? Sabi ni Simon Peter. Tapos sabi ni Jesus, Lord, kung hindi kita lilinisin, wala kang parte sa akin. Sabi nga, nagpanik si Simon. O sige, linisin mo na. Pati yung ulo ko, sabi nga gano'n. So medyo comedy po si Simon Peter doon. No? Pero, ano nga pong pinapakita sa atin ng kwento ng paglilinis ni Jesus? It wasn't merely a show. Hindi naman ginawa ni Jesus yun para lang magpakita ng gilas. No? Para ipakita kung anong kaya niyang gawin. No? But it was actually a symbolism that our Lord Jesus is a servant leader. Leader po siya, pero hindi siya yung pinagsisilbihan. Siya yung nagsilbi. At napakababa po ng pinakita niya. Lumuhod pa siya. No? Instead of being served, Jesus served. No? Lumuhod po siya at pinakita po niya sa atin kung anong tunay na kahulugan ng leadership, which is to serve. It's not to be served. No? He showed us what it means to be humble. Despite the fact na siya po yung Messiah, no? Lumuhod po siya sa kanila at nilinis. Ganun po siya kababa. Ganun po niya pinakita kung paano dapat tayong mga Kristiyano. No? We call ourselves Christian, pero are we humble? Do we consider ourselves humble? No? Do we have that trait na pinakita po ni Jesus? A lot of people, we think that the word greatness is about being above others, being better than people, being better than your brethren. No? Pero si Jesus, tinuruan po niya tayo sa kwentong ito that greatness is stooping down on others, is serving them, is helping them. No? The Father revealed through Christ is not a proud one. Hindi po siya isang proud na anak. Pinakita po dito ni Jesus kung gaano kababa ang ating Panginoong Diyos. He's humble. No? Naalala ko lang po nung last year,
seminar kami sa Malayang Pilipino. No? Mga nag-attend dito sa worship team. So meron parang exercise pagkatapos ng seminar na may mga tissue binigay sa bawat isa. Tapos sabi ng pastor, nilisin niyo yung sapatos ng katabi niyo. Without explaining the context. So later on, ipaliwanag po sa amin, yun pala yung kahulugan na, no? Parang when you come to the church, to lead the church, to serve the church, to serve your brothers, linisin mo yung sapatos. Ay, para Sister Marisa and Sister Mitris. Tapos kusan nyo na. Praise God. Praise God. So, what does the story tell us? God did not merely teach humility. He demonstrated it. Si God the Father, hindi lang siya yung Diyos na nagsasalita lang. Ginagawa o pinapakita po sa atin. Through Jesus, nakita po natin that the Son of God took the position of a servant. No? Sa panahon po natin ngayon, not everyone serves when it's only convenient. Minsan may mga servants, kapag inconvenient na, hindi na sila nagsaserve. No? Only when they feel appreciated, sa ministry natin. No? Kapag na-appreciate ka pa ba, magsaserve ka pa ba? Kapag may panahon ka ba, magsaserve ka. Kapag wala ka ng panahon, magsaserve ka pa ba? Hindi ba? But Jesus teaches us that when you serve, you love. When you lead, you love. Tayo po lang dito, especially sa worship team, no? We're called worship leaders. And when we lead, we serve. Hindi po tayo artista na tumatayo dito na pinapalakpakan. Ang Diyos lang ang pinapalakpakan kapag nandito po tayo. So everyone, tayo po lahat dito, even when it's inconvenient, nagsaserve po dapat tayo. No? Tayo ba sa ating pag-serve sa ating ministry? Kahit walang service na susundo, pupunta ka pa ba dito sa church? Di ba? Kahit lagi ka napapagalitan ni Pastor, mag-ministry ka pa ba? No? Natatrash talk ka ni Pastor, mag-ministry ka pa ba? Kahit wala kang pera, gagawa ka pa ba ng paraan para makapagbigay? Di ba? Sa sharing ni Brother Laki kanina, he talked about the old woman na merong natitirang barya, yun na lang yung binigay niya. Sa atin ba, sa panahon ngayon, kapag wala na tayong pera, kaya pa natin magbigay with a cheerful heart. Di ba? Kahit walang bayad, kahit walang magpapa-thank you sa atin, magpapatuloy pa ba tayo sa paglilingkod? That's what God's teaching us right now in this story. No? So, kapag hindi ka na komportable, sasabihin mo kay Lord, tama na muna Lord, pahinga na muna ako, no? Hanggang sa tuluyan ka ng ihinto, mawawala. Diba? Ako po, personally, every time I feel exhausted, sabi nga ni Brother Lang kanina, marami akong trabaho, no? Totoo po yun, hindi ko dinidinaya, no? At nagme-ministry ako kay Lord, all for His glory. No? Lahat po ng ginagawa ko is for the Lord. Kapag napapagod ako, syempre tao tayo. Tayo lang dito napapagod, no? Kahit sa ministry. Lagi ko sinishare to, no? Nung nag-seminar kami ng worship team, back in February, the last time na yung mother ko nagsalita dito, lagi ko naalala yung sinabi niya kay Pastor, yung conversation nila. Sabi kasi si mama ko noon, February, during that time, hindi maganda yung pakiramdam niya, tapos na-overheard ko yung conversation nila. Sabi ko ni Pastor, sigurado ka, view mo. Sabi niya kay mama ko, Pota, alina ba kaya? Sa Tagalog, sabi po niya, sigurado ka bang kaya mong magsalita ngayon, mag-preach? Next time na lang kaya, sabi ni Pastor. Ito yung sinabi ni mama ko. Nung ali ko maglingkod ngayon, hingkapilan pa, potang ali ko lagyo. Exact words po na yan, no? Tumatak talaga sa tenga ko. Kung di ako maglilingkod ngayon, kailan pa, pag hindi ko na kaya? So, it's more different. Ngayon, wala po si mama ko dito. No? Pero that's how she loves the ministry. That's how much she loves serving the Lord. So ako po, personally, it inspires me to go on despite her absence. Na kung i-delay ko yung pag-serve ko, kailan pa, pag di ko na kaya. Kaya ako nandito ngayon. Dahil po na-inspire ako ng aking mother, no? Kailan pa, kapag di ko na kaya tumayo, kapag nagka-diabetes na ako, ganyan, pag di ko na kaya magsalita. O baka sa iba naman, Lord, kapag po binigyan mo na sa akin yung pinagpipili kong trabaho, gagawin ko na yung pinapagawa mo. O kaya kapag Lord, kapag natapos na yung mga anak ko, doon na lang ako magsaserve. Diba? Iba-iba po yung sitwasyon natin sa buhay. Lord, kapag nag-grow na yung business ko, lalakihan ko yung offer ko. Yan, may mga ganyan po tayo minsan na mga pag-iisip. No? But, serving should not have conditions. Ang pagsaserve, ang paglilingkod, especially in the ministry, wala pong condition dapat yan. Minsan kahit may sakit ka, sis Bian, nandito ka. Alam mo may gagawin ka, hindi ba? Praise the Lord for your life. Hindi ba? Nakaka-bless po yung mga gano'n. Meron tayong nakikita mga kapwa natin na
Sa kabila ng pinagdadaanan, nandito pa rin sila. That inspires us to be here. Kung hindi po, edi wala na tayong lahat dito. Pagod tayong lahat eh. Di ba? Mandito Friday, nagtatrabaho tayo. Wala tayong pera, wala tayong pamasahe. Edi wala naman mag-church mo, ang daming dahilan. Hindi po ba? But then, sorry ano lang yun, bukso lang yun. Pero yun po kasi yung message na pinaparating ni Lord at this very moment, you know? Because we just keep showing up. Ganun lang naman po. We just keep showing up. We just keep showing the Lord kahit hindi perfecto yung circumstance natin sa buhay. Just show up. Punta ka lang. Ganun lang. So Lord yung bahala sa'yo, no? Ipiliin po natin na mag-serve. Hindi ba? At ano pang dahilan? Because si Jesus nga naging faithful sa atin, di ba? Ba't tayo hindi natin kaya maging faithful sa ministry niya? And the faithfulness of Jesus in the ministry was rooted in the very purpose kung bakit siya dumating dito. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Dumating po siya dito para mag-serve. Diba? Nakaka-amaze si Lord. Hindi siya dumating dito para magsilbihan. Yun po yung purpose niya. Magsisilbi talaga siya. And again, nag-serve po si Jesus kahit inconvenient. No? Wala naman pong messenger nun eh. Walang wifi. Pero nakita po natin yung paglago ng ministry ni Jesus. You know? So, again, Jesus served even if it was not convenient. And He defined greatness not by position. He defined it by service. Pinakita po niya sa atin yun. So again, yan, reminder, keep serving even when it's inconvenient. Kahit kapag ikaw na lang mag-isa, kahit kapag wala nakakita, kahit kapag hindi ka pinasasalamatan, mag-serve ka. No? Because humility looks like Jesus. And our Father is a humble God, and He's the one who serves. No? Palapakan mo natin si Lord. This is our cross like this morning. No? So again, what kind of Father is the God that we serve, that we belong to? He's a Father who kneels. Lumuluhod po siya, and He shows us what is humility and what does it mean to serve, to be a leader while serving. Number two pa lang tayo, no? Dahil sinabi. God is the Father who runs. Ayan. So, we're talking about relationship and restoration. Alam po natin ang meaning ng relationship and restoration. No? So, in the parable of the lost son, alam po ba natin yun? In Luke 15:11, familiar po tayo sa kwento na yun. No? Merong isang wealthy man, may mayaman na lalaki na may dalawang anak. At yung isang anak niya nagre-rebelde. Sabi niya, Dad, sabi niya, Dad, may tama. Hinihingi na niya yung parte niya dun sa manay niya. Bigay mo na sa akin, aalis na ako, lalayas na ako, ganyan. So, yung father, hindi naman niya pinigilan. Binigay pa rin niya. No? Binigay pa rin niya yung parte, yung mana, dun sa bata, hanggang sa umalis nga yung anak niya. Na nangyari, hanggang umabot sa punto na nalustay na niya lahat ng mga pera na meron siya. Tapos nagutom siya, naghirap, nagtrabaho siya, umabot sa point na nag-work siya dun sa baboy, nag-aalaga ng baboy. Tapos, pati yung pagkain ng baboy, gusto na niyang kainin sa gutom niya. Pero po yung nangyari, no? Tapos, nag-decide siya one day, babalik na ako sa aking ama. Which is the image na nakikita natin. Babalik na siya dun sa tatay niya at hingi ng tawad. So, Luke 15:20, he got up and went to his father, but while he was still a long way off, no, ibig sabihin, malayo pa po yung anak niya, yung tatay nag-aantay na dun sa daan. Sumisipat na siya. No, iniintay niya na umuwi yung anak niya. Kung ina-expect na niya. No? His father saw him and was filled with compassion. Hindi man nagalit, nanumbad, bagkus compassion yung naramdaman ng father. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Tumakbo po yung tatay, mapunta dun sa anak niya. So, magandang maintindihan po natin sa panahon ng mga Hudyo, ng time na yun. Sa Jewish culture, yung mga ama po kasi, they are respected figures. At ang tatay ng panahon na yun, nire-respeto po sila sa pamilya. At kapag yung isang tatay ay tumakbo, sa kahit anong dahilan, nakakawala ng dignidad. Ganun po yung tradition nila, yung kultura nila nun. Ganun yung customs nila. Kapag yung isang father tumakbo, para ba nakakahiya siya, ganun. Ganun yung paniniwala nila. Nakakababa. No? So, pero nakita natin dito sa verse na to, sabi dito, his father saw him and filled with compassion, he ran to his son. Tumakbo po talaga siya para i-welcome ulit yung anak niya, i-hug niya yung anak niya, no? I-kiss niya, na hindi pinagalitan. Bakit po kaya? Because number one,
Love was greater than dignity for the Father. Mas higit yung pagmamahal na nararamdaman niya sa anak kaysa doon sa dignidad niya. Nasabi ko nga po kanina, kapag yung isang tatay ng panahon niya, tumakbo, para siyang nawawalan ng dignidad. Yan po yung paniniwala nila. Number 2, bakit na ginawa yun? Grace was greater than pride. No? Pag sinabi po natin grace, it's biyaya. Di ba? Pag sinabi natin grace, it's an unmerited favor, sabi nga ni Pastor Dan. No? Hindi siya isang pabor na hindi mo naman deserve, binigay sa'yo. That's called grace. No? Mas higit po yung grace na binigay ng Ama. Kaysa dun sa pride niya, no? Na dapat galit siya dun sa anak niya. Pangatlo, relationship was greater than reputation. Mas pinahalagahan po ng Ama yung relationship kaysa dun sa reputasyon niya bilang Ama. Yet in the verse, intentionally Jesus said that He ran to His Son. Yung nakabold, no? He ran to His Son when His Son came home. Talagang tumakbo po siya. No? Yung nakakagulat po dito, hindi naman yung kwento na pag-uwi ng anak eh. Kasi in-expect na ngayon. Yung nakakagulat dito, yung pagtakbo niya. Kasi nga, during that time, hindi akumasa isang ama na tumakbo. Ganun po yun. He sacrifices dignity to restore the relationship, the broken relationship. Wala siyang pakialam kung ang isip ng ibang tao. Basta dapat yung relationship na nasira, maayos. Hindi po ba ganun din naman yung God the Father natin? No? When humanity was lost, back in the Old Testament, hindi lang tayo hinintay ng ating amang Diyos. No? Hinanap po niya tayo. He pursued us. The word pursued, no? Hinahabol-habol tayo. Parang isang reckless love, no? Parang saan kasi yung lyrics ng reckless love, yung no shadow, yung mga, how can you running after me? Running after me. Ay, inisip ko, no? Running over me, diba? Running after me. Yeah. So, yun po yung context ng sinishare ko right this moment. God runs after us. Hinahabol-habol po niya tayo. Kaya nga, is very gracious. Hindi naman tayo deserving doon sa treatment na yun. But then again, gusto po niya ma-restore yung broken relationship. Back in the times of Adam and Eve, nasira po yun. He wanted to restore that relationship. Ayusin po niya. No? Nakila po talaga yung katapatan ni Lord. Kaya ni Pastor. No? If not for God's grace and faithfulness, we're bound by hell. At po tayo, pag namatay, diretso tayo sa impyerno. Ganun po yung destiny natin. If not for Jesus. If not for God. And ultimately, pinadala po niya si Jesus para magkaroon tayo ng pag-asa. Kasi wala na po tayong pag-asa kung di po dumating si Kristo, hindi po ba? And what does this tell us? God is a Father who desires relationship and restoration. Gusto po niya, hinahangad po niya. Pag sinabing desire, talagang gustong-gusto, hinahangad. Diba? Hinahangad po niya yung relationship kasama tayo at maayos kung ano mang nasira. Dahil po sa kasalanan. More than our service, more than our money, more than kung anong kaya natin gawin, ang gusto po niya, puso lang natin. No, yun ang po yung hinahangad niya. So who is our Father? He's the one who desires a relationship with us. At gusto niyong i-restore kung ano man nasira dahil sa kasalanan. Kasi hindi po siya pwede makisalamuha sa kasalanan, di po ba? You know what the cross is about? Dinadala po niya si Jesus to be crucified para mapako sa krus. Pero alam po ba natin ano yung simbolo talaga ng cross? Ito po yan. No? The cross was the Father running toward humanity. Again, the word running. Hinahabol-habol po niya tayo. Pinadala niya si Jesus, bawat pako, bawat sugat, bawat dugo ni Kristo. Imagine God saying, I want my children back. I just want you back home. Sinasabi po niya sa atin yun. Yun po yung mensahe ng cross. Yun po yung mensahe ni Jesus. He wants us to be back to His arms. Kasi nawalay po tayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Sin separated us from God. No? Nahiwalay po tayo sa ating amang Diyos dahil sa kasalanan. And God's only way to be reunited with us is through Jesus. Ginawa po niyang lahat, tumakbo po siya, papunta sa atin. No? And Church, our Father in heaven is a Father who pursues us. Hindi po siya Father na malayo. Distant. The word distant means malayo. Di ba? Hindi po siya ganong klaseng ama. He's a Father who runs after us. No, gusto po niya ng relationship with us. Gusto po niya tayong makasama. Hindi po ba tayo excited doon? Amen po ba? Amen. Kaya nga, kung pakaramdam natin na minsan napapalayo si Lord sa atin, no? God is calling us back home right now. Gusto po niya tayong magbalik sa Kanya. Siguro minsan iniisip ng ilan sa atin, hindi ba napapagod si Lord sa atin? Ang dami natin concerns.
Di ba? Ang dami natin dito, lahat tayo may prayer every day. Di ba siya napapagod sa atin? Pinakikinggan niya tayo, dinitingin niya tayo, and God's answer is no. No? God is willing to watch the road until we come back. Gagaya po ng picture ng mag-ama kanina. Ay, mali. Gagaya po ng picture ng ama kanina, inaantay niya tayong tumakbo pabalik sa Kanya. So, welcome niya tayo. Di po ba napakabuti po ng ating Diyos? Amen. Na kahit ano po yung ginawa natin, kahit nagrebelde tayo, welcome at welcome po niya tayo. That's the kind of Father that we belong to. No, He's a Father who runs. He's a Father who shows us what grace really means. Kasi gusto po niya ng relationship. Amen? Amen po? So again, what kind of Father do we belong to? Number 3, the Father who stays. God is the Father who stays. Nananatili po siya. At dito po sa bahaging ito, we're talking about God's faithfulness, God's grace. No, doon po sa John 21:15 to 25, yun po yung pag-usapan nating story. No? Pagkatapos po ng resurrection ni Christ, di po ba, namatay siya, tapos nabuhay ulit. Tapos, isang araw, nangingisda si Peter at yung mga disciples. Tapos bigla nila nakita si Jesus for the first time pagkatapos siya namatay. O siyempre, nagulat sila, ganyan-ganyan, no? It's not you, ganyan. Pagkatapos nung nag-breakfast sila, yan, nag-prepare po sila ng tapsilog. Yan, kasama po si Jesus. So sa osilog sila bumili, nag-prepare po sila. Yan. Oo, masarap daw. So kumain sila ng breakfast, ito po yun. Tapos, doon po tinanong ni Jesus, si Peter, do you love me 3 times? Kung nalala po natin kwento, sabi niya, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Yan. 3 beses. No? So, bakit nga ba 3 beses? Bible scholars believe na it corresponds to the 3 times na dininay ni Peter si Jesus. Kung naalala niyo yung kwento, nung hinahanap na po si Jesus, dininay siya ni Peter 3 beses. Hindi kilala yan, hindi ko kilala yan. So ngayon, si Jesus tinanong niya pabalik, do you love me? Do you love me? Do you love me? But not to punish Peter, hindi po siya para ipahiya o para parusahan. But Jesus was telling him, was showing him that he stayed. Nanatili po siyang kung sino yung kilala nilang Jesus. Despite sa kasalanan ni Peter, ako pa rin to. Hindi ako nagbago. Namatay ako, nabuhay ako pa rin to. Jesus stayed the same. Now, pinakita po niya yung faithfulness niya at yung gracious niya despite it all. So what does this tell us? God is a Father who remains faithful and gracious. No? Kaya nga, dakila po talaga yung katapatan niya. Totoo pa talaga yung kinakanta natin kanina. No? Hindi mauubos po yung grace niya. Yung biyaya niya sa atin, no? When we talk about grace, sabi ko nga po kanina, ang ibig ko sabihin, regalong hindi mo deserve. It's called grace, no? Hindi mo natin deserve matawag na anak niya, dahil suwayin tayo, pero paulit-ulit niya tayo pinapatawad. At tinatawag po niya tayo pabalik sa Kanya. Patuloy niya tayong tatanggapin at patatawarin because that's just who He is. That's the character of God, our God the Father. He's just faithful and gracious. Timothy 2:13, sabi po, if we are faithless, He remains faithful. Kahit ano pa yung pananampalataya natin, mananatili po siyang sa Tagalog faithful, matapat. Dakilang katapatan. No? Mananatili po siyang tapat. Napakabuti po talaga ni Lord. No? Tayo mga tao, we live people. No? We break promises. No? Our relationships, they fail. But our God stays. Mananatili po siya sa kabila ng lahat. Hindi po niya kinondem si Peter, hindi po ba? Despite sa pag-deny ni Peter, hindi na, nakarating ba siya ng sumbat? Hindi naman, di ba? Sabi lang niya, do you love me? Ganun lang. Pero all Jesus showed him was love and compassion. Siguro inintindi na lang ni Jesus si Peter, kaya niya ginawa yung pag-deny niya. Kaya gano'n. Kasi nga po, puno-puno ng pag-ibig si Lord, puno-puno po na siyang grace. Yan. So the same way, the Father ran to help His rebellious son kanina. Kaya din po si Jesus sa ating buhay Kristiyano. Sometimes we think we fail God. Diba? Sabi doon sa kanta, 1,000 times we fail, but still your mercy remains. Diba? Minsan naisip natin na baka totoo nga yun, kahit na nafe-fail natin si Lord, yung mercy niya hindi nauubos. It's new every morning. Because of our repeated sins, sa ating paulit-ulit na kasalanan, sa ating unrepentance, sa ating unfaithfulness, inisip natin baka si Lord di na ang mahal. No? Kaya hindi po ganun yung pinapakita ni God sa atin sa oras na ito. Yung faithfulness po niya ay hindi nakadepende sa ating perfection.
Yung faithfulness ni Lord, hindi nakadepende sa kung anong kayang gawin pala sa kanya. Kasi yung faithfulness niya, yun po yung karakter niya. Ganun talaga siya. No? That's just who He is. Amen? Amen po ba? So what kind of Father do we belong to? The Father who stays. Pinakita po niya sa atin ang kanyang dakilang katapatan. So number 4, He's the Father who climbed the mountain. And there's no mountain I won't climb up. Running up. Sabi nga sa practice climb up. Oh. So God is the Father who climbed the mountain. Now He's showing us provision and trade dito sa kwentong ito, no? Genesis 22, ang pag-uusapan po natin sa oras na ito, is the clearest picture of God's provision, no? Ito po yung kwento nung si Abraham, sinabihan po siya ni God the Father, ialay mo sa akin ng anak mo, i-offer mo sa akin si Isaac, ang nag-isa mong anak, umakyat ka sa bundok Moriah, tapos patayin mo siya doon, ialay mo siya sa akin. And Abraham didn't even question God. Bakit? Ba't ko gagawin yan? Hindi siya nag-question. Ang ginawa lang po niya, he obeyed. Hindi po ba? Pero nai-imagine po ba natin yung heart ni Abraham noong time na yun? Nakaisa-isang anak niya, papatayin niya. Kahit gano'ng kasakit, nag-obey po siya. Ang ginawa niya, sinabihan niya si Isaac, mag-prepare ka, kaya tayo sa taas, may mag-offer tayo kay Lord. Siguro expect ni Isaac, may tupa. Pero wala naman silang dalang tupa. Hindi siya nagtaka, no? Imagine the journey, naglalakad po sila magpunta doon sa bundok. Pagkatapos, imagine kung gaano kasakit kay Abraham habang naglalakad sila paakyat. No? Na unti-unti, na-imagine siguro niya, paano niya papatay yung anak niya? Paano niya gagawin yun in the first place? Nahimig lang sila naglalakad. Hanggang sa nagtanong po si Isaac. Genesis 22:7-8. Father, ang British naman, Father, the fire and wood are here, sabi niya. But where is the lamb for the burnt offering? Father, nandito na yung mga gamit natin, pero nasa yung tupa. So nagtaka na si Isaac, nasa yung tupa? Father, Abraham, sabi ni Abraham, God Himself will provide the lamb for the burnt offering. My son. And the two of them went on together. God will provide, sabi ni Abraham. Hindi niya sinabi, ikaw yung i-offer ko. Hindi niya sinabi, ikaw yung papatayin ko. So, imagine po natin, no? Doon sa time na yun, na sinabi niya, God will provide. Siguro may idea na si Abraham, may gagawin si Lord, si God the Father. No, hindi niya tinanggap sa isip niya, napapagawa ni God the Father sa kanya yung ganung bagay. Because God loves them both. Bakit niya hayang mamatay yung anak niya at papatayin niya? So alam ni Abraham, at the back of his mind, may gagawin si Lord. Sasabihin ko lang kay Isaac, God will provide. Amen po ba? So, kahit basag na yung puso ni Abraham, nagpatuloy po sila. And that's trust. Pagtitiwala mo yung pinakita ni Abraham dito. No? Nagtiwala siya kay Lord na God will not harm my son. God will not harm me. Hindi siya gagawa ng isang bagay na ikakapahamak namin dalawa. Kasi mahal nila si Lord at mahal sila ng Panginoon. So, hindi lang siya nagtiwala na aalisin sila ni Lord sa sitwasyon na yon, kung hindi, for God to provide. Dalawa po yun, no? Trust and provision. Nagtiwala siya na aalisin siya din sila ni Lord sa sitwasyon na yon, at nagtiwala siya na magpo-provide po ang ating Panginoon. Sa ating mga magulang, minsan, maybe it's a question that we struggle every day, no? Na paano mo provide yung pangangailangan ng anak ko? Ganito lang siya ko. Napakaliit, katiting, di ba? Paano mo mabibigay yung pangangailangan nila? Paano sila mag-tuition? Remember Abraham's response in verse 8, God Himself will provide. Hindi niya sinabing God will send angels to provide. God Himself, siya mismo magpo-provide po sa ating mga pangangailangan. No? Hindi po ba napakabuti po ni Lord, no? Pa-provide po siya sa panahon na desperado ka na hindi mo alam, Lord, paano ko lalabas sa sitwasyon na to? And God will be there by your side. Amen po? Amen. And what does this tell us? Again, God is a Father who provides what we could never provide for ourselves. Sa totoo lang po, lahat naman ng meron tayo, hindi naman sa atin yan. Galing lahat sa Kanya yan. At pahiram lang yan. No, lahat ng meron tayo, mga cellphone ninyo, mga kotse ninyo, mga bahay, lupain. The moment we die, wala mong kahulugan yung lahat ng yan. No? Mga travels mo abroad, walang kahulugan yung mga yan. Nothing belongs to us. It's all God's provision. Why we have work,
why we have salary, why we have strength, why we have talents, why we have wisdom. Kailan po ba tayo pinabayaan ni Lord? The mere fact na nandito tayo ngayon, ibig sabihin na-survive natin yung Saturday, yung Friday and Thursday, yung last week, last month, last year. The mere fact na nandito tayo, okay tayo. God provided for our needs. Di ba? Napakabuti, napakatapat po talaga niya. And all He wants us is to trust Him, magtiwala. No? Requirement po sa faith ang trust. Hindi ka pwedeng magtiwala, hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalataya kung hindi ka marunong magtiwala. Di ba? They go hand in hand. So, dun sa kwento po kanina, nung nandun na po sila sa taas, yun nga, biglang ang nangyari, nung papatay na siya ni Abraham si Isaac, nasaksakin na, biglang God stopped him. Biglang nagkaroon ng ram, ng tupa. Out of nowhere, ng magic, biglang meron tupa. Ayan, so yung provision ni Lord kay Abraham. No, hindi po kakayanin ni Abraham na magdala ng tupa doon sa moment na yun, na nandun na sila. God provided for what He can provide. Ganun po ang Panginoon natin. A provision that arrives exactly when we need it. Parang po tayo, may mga pangangailangan tayo at a certain time. Magbabayad ka ng tuition ng anak mo bukas, wala ka pang pera. But just trust and believe that God will provide. Because that's what He's been doing. No? Kapag po nasa sitwasyon tayong gano'n, remember how many times God saved you in the past. Remember how many times nag-provide siya sa iyo in the past. Hindi siya mag-fail ngayon, hindi siya nag-fail dati. Di ba? So, Abraham was a faithful father, but he was not a provider of the ram. God was the provider of the ram. Amen po? Amen. And that's why, one of the greatest gifts a father can give his family is trust in God's provision. No? Sa ating mga magulang, hindi po natin sinasabi that we will take care of everything. Ang dapat nating sabihin, the Lord will provide. Yan. Dapat gano'n lang yung response natin ngayon. Hindi ako nang bahala sa vision mo. Then the Lord will provide. Yan. Sana ganun po yung sabihin natin sa ating mga anak. No? And here's the powerful truth. Abraham climbed the mountain believing God would provide. Naniwala siya na si Lord siya magpo-provide para sa kanya. And God did. No? The same God who provided for Abraham, siya pa rin naman yung Diyos na nagpo-provide sa atin ngayon. No? He provides the strength when we feel weak, wisdom when we don't know what to do. No? He gives us peace kapag gulong-gulo na tayo, and grace for every season of life. Sabi nga, God is Jehovah Jireh, di ba? He's the God who provides. And that is the heart of our Father. Provider po talaga God the Father natin. No? He faithfully provides what His children could never provide for themselves. So what kind of Father do we belong to? Ano? Sagot. What kind of Father do we belong to? Great provider. Tama, nakalala. Basta natin yung word na provide. The provider is the God who provides. Amen. Number 5, the Father who loves us first. Who loves first. And we're talking about unconditional love. No, ito na yung pinakamatindi. Kung sino nga ba yung Diyos Ama natin? Our Father's unconditional love. 1 John 4:19. Thank you, AI. Ganda pagka-picture. Prompt. Rate me and yeah, so 1 John 4:19, we love because He first loved us. Mahal natin ang Panginoon dahil minahal muna niya tayo. Minahal niya tayo bago, bilang kanyang mga anak, bago pa natin siya natutunang mahalin. Minahal niya tayo bago pa natin natutunan yung konsepto ng pagmamahal. Even before we learn our first word, mahal na tayo ni Lord. Hindi sinabi ni John na we love God and then He loved us. Ang sabi niya, we love because He first loved us. Naniniwala po ba tayo dito? Amen. Ay, si Pastor lang naniniwala? Amen. Amen. So, before we even reach out for God, talagang He reached out for us. He sought us. He loved us. So, sa buong Bible, kitang-kita po natin yung pag-ibig po ni Lord. No? When the prodigal son came back home, the father watched from afar. Inaantay po niya bumalik yung anak niya. Every day, nag-aantay. No? Nag-ahangad na bumalik yung anak niya. Not because the son deserves it, but because he was his son and he loves him. When Peter denied Jesus 3 times, siguro si Jesus pwede naman din na nagpakita kay Peter. No? Nagtanim na ng samahan ng loob kasi dinanay siya. But then, that's not what happened. After resurrection, binit pa niya sila sa dalampasigan na nag-breakfast pa sila.
No? Do you love me? Sabi niya, do you love me? Do you love me? Ganun ang ginawa ni Jesus. All He showed them was love. Hindi siya nanumbat. No? At higit sa lahat, wala nang iba pong mas lilinaw pa sa pag-ibig ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Romans 5:8, that God demonstrated His own love for us in this, while we were sinners, Christ died for us. No? Namatay siya para sa atin. Minahal niya tayo nung makasalanan tayo. No? That's not only grace in action, but unconditional love in action. Unconditional kasi masama tayo, pero minamahal niya tayo. Pero kasimple, no? We don't deserve His love. And what does this tell us? God is a Father who loves His children before they even earn it. No? Pansinin niyo po yung timing. Before we earn it, mahal niya tayo. No, tayong mga tao, bago natin mahalin yung tao, dapat makita muna tayo sa Kanya. Di ba ganun tayo? But God loves us regardless. Regardless kung makasalanan ka, kung outcast ka, kung ano man ang ginawa mo in the past. No? Hindi pagkatapos nating nag-repent, hindi pagkatapos nating na-water baptized, mahal niya tayo kahit before pa nun. Di ba? Hindi lang niya tayo mahal nung nag-serve tayo, kundi mahal niya tayo kasi anak niya tayo. And while we were still sinners, God loved us first. At sa bawat katangian ng Diyos Ama na pinag-usapan natin ngayon, isa lang po yung source ng mga yan. It's love. Pinakahigit po yung love. Sabi nga, di ba, the greatest of this, faith, hope, love. Ay, saan lang ko yun? Kailan yun po? Faith, love, hope. Faith, love, hope. But the greatest of this is love. Hindi ba? Why was God humble? Nag-usapan natin kanina yung katangian niya. He was humble. He was a servant leader. It's because of love. He was driven by love. Why did He serve? Kasi mahal niya yung mga tao. Why does He desire a relationship with us? Because He loves us. Bakit siya matapat sa atin? Bakit dakila yung katapatan niya? It's because He loves us. Bakit siya magpo-provide sa atin ng mga kailangan natin? He loves us. Higit sa lahat, bakit siya magsasacrifice ng kanyang anak para sa atin? It's because of love. Hindi ba? Love is not something merely God does. Love is God Himself. God equals love. Because God Himself is love. Siya po talaga yung description ng love, definition ng love. It's God. Hindi ba? Iisa na po ang Diyos at ang pag-ibig. I'd like for us to absorb that right at this moment. Hindi siya verb yung love. It's God Himself. Siya mismo yung love. Di ba? I hope na may still sa isip natin yun. Kasi God is equals to love. It is who He is. Yun po talaga yung karakter niya. Everything He does is driven by love. Nothing more, nothing less. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. Po yung paulit-ulit ko sinasabi. No? Yun po yung karakter niya. So, kilala natin ng Diyos, no? Pero nawa sa mensaheng ito, it revealed us something deeper about our Father. Kung sino ba talaga siya. The Father who kneels, no? Lumuluhod po dahil sa pag-ibig. Gusto po niya ipakita sa atin ang totoong kahulugan ng kababaan at pagsisilbi. Is the Father who runs. No? Inaantay po niya tayo because He desires a relationship with us and He desires to restore that broken relationship. He's a Father who stays. Nananatili po siya kasi matapat po talaga siya sa atin. He's a Father who provides. Dahil nagbibigay po siya sa atin ng ating mga kailangan. And all we have to do is to trust. And He's a Father who sacrifices because He loves us. No, everything points back to love. Love lang po talaga ang description sa ating Panginoon. And perhaps this is the most comforting truth of all. No? Bago pa tayo lumapit sa Kanya, bago pa tayo mag-pray, bago pa tayo mag-serve, no? Mahal ka ng Diyos Ama. Mahal tayo ng Diyos Ama. And that is just the heart of the Father. Unconditional. Diba? Unconditional, kahit hindi po natin deserve. He's a Father who loves us before we even earn it. And wala na pong ibang mas kaklaro pa kundi sa cross. Na ipinakita po sa atin, gano'n na tayo pagmahal. No? And church, today we ask one question. What kind of Father do we belong to? At sa lahat ng napag-usapan natin, nakita po natin yung katangian na pinag-usapan natin. No? Pero before po tayo magtapos, allow me to speak to the fathers. Yan, akala siguro nyo wala kayong part sa message. No? Of course, the fathers, no? Because today is a special day for everyone. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Na kaming mga anak, hindi namin nasasabi minsan, sa mga problema kayo lang ang nakakaalam, sa mga panalangin na kayo lang ang nakakarinig, no?
At sa mga pagkakataong inuunan niyo yung mga pamilya po ninyo kaysa sa sarili ninyo. Thank you. No? But fathers, if there's one thing that I pray that your children will remember about you, it's this. No? Hindi siya kung gaano karaming pera ang naipon nyo. Hindi siya kung gaano kataas ang posisyon na meron kayo sa estado ng buhay. Hindi siya kung gaano karaming ari-arihan ang maiiwan niyo sa mga anak ninyo. But how much of Christ they saw in you. No? Kung paano nila nakita ang Diyos sa inyo. Si Kristo sa inyo. Of course, hindi perfect, pero one who strives to be Christ-like. Hindi po ba? One day, lahat po na pinagtrabahuhan natin ninyo, mawawala yan, yung mga pera nyo sa bank account, mga titulo ng lupa, di ba? Mga pamanan nyo sa kanila, mga travel ng mga anak ninyo, there's only one inheritance that no one can take away. And that is the example of a godly life, isang makadiyos na buhay, isang pamana ng Christ-likeness. No? May pakita ba sa mga anak ninyo kung sino si Kristo sa pamamagitan ninyo? Ganun kasimple. No? Mga tatay, the greatest inheritance you can leave your children, again, it's not wealth, it's Christ. It's not merely teaching them about Christ. No? Hindi yung pagsasalita lang. It's about showing them who Jesus is through your life, kung paano niya kayo binago, kung ano yung karakter niya, because one day, yung mga anak niyo makakalimutan lahat ng mga accomplishments niyo, mga area na meron kayo, but they will never forget your example. Yung pinakita yung example sa mga anak niyo. And perhaps, sa inyong mga tatay, sa ating mga ama, siguro ang greatest compliment na pwede niyo makuha sa mga anak ninyo, kapag nawala na kayo, ito yun eh. My father was not perfect, but he loved Jesus. And because of that, nakilala ko si Kristo dahil sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The world, ang ating mundo, tells fathers to be tough. No? Sabi nila, mga tatay, dapat tough. But Jesus teaches us, fathers should be godly. Makadiyos dapat. The world says, greatness is power. No? Ang sinasabi ng mundo, para maging great ang isang tao, kailangan may kapangyarihan ka, may matas ng estado mo. But Jesus says, greatness is service. Magsilbi ka, lumuhod ka, pagsilbi mo yung kapatid mo. The world says, protect your pride. No? Kasi kailangan matas ang pride mo, sabi ng mundo. But Jesus showed us that He washed dirty feet, kabaligtaran na sinasabi ng mundo. The world says, think of yourselves. Isipin mo sarili mo bagong iba. But Jesus carried the cross. Inisip mo ba niya sarili niya? Hindi, di ba? So, mga tatay, siguro mga anak nyo, hindi man nila makita si Jesus physically, pero araw-araw nakikita nila kayo. At maaring kayo na yung pinakamalinaw na larawan ng Amang Diyos para sa kanila. So, let them see Christ. Not perfection, kasi hindi tayo perfect, pero makita ba nila sa inyo si Kristo? Di mo ba? Hindi religion, hindi performance, hindi perfection, but Christ. Pakita nyo lang. Follow nyo lang. Di ba? At hindi lang ito para sa mga tatay, para ito sa ating lahat. Again, it's for everyone, this message. No? Dahil lahat po tayo, anak tayo ng Diyos. At kung tayo mga Kristiyano, ang identity natin, again, it should be shaped by Christ. May we never forget na sa dulo po ng daan, at the end of the road, meron tayong ama naghihintay sa atin. Hinihintay lang tayong tumakbo papunta sa Kanya. Magbalik loob papunta sa Kanya. No? Bukas ang kamay, open arms, na hindi po nag-fail yung pag-ibig, no? Na hindi siya humintong umahanap sa atin. Until now, He's still seeking us. Hinahanap po niya tayo. No? At isa sa mga ang pinakamalaking pribilehiyo ng pagiging Kristiyano sa pagtatapos po natin, no? Ay hindi lang sa nakakapaglingkod po tayo sa Diyos. No? Ang pinakamalaking pribilehiyo, hindi na rin nandito tayo, nakakapagsalita tayo, nakakakanta, nakakapaglinis para kay Lord. Alam niyo po ba kung anong pinakamalaking pribilehiyo sa atin? Na sa pamamagitan ni Kristo, maaari natin tawagin ng Diyos na ating Ama. Amen, amen. Palakpakan po natin tayo. Kailangan ko pa po mag-summarize. Sobrang busog na po tayo sa message ni God lang. So, ay nako. So, thank you po, Brother Nick.
for the message. And we are so blessed kasi nakarinig po tayo ng mensahe na ganito. And this message is very clear, no? Hindi ko po alam kung ano pang sasabihin ko ngayon kasi sobrang clear ng sinabi ni Kate yung pinaintindihan naman po natin siya from the very start. And I think the only thing na ma-remember po natin dito is today is not only for our fathers, no? Sabi nga ni Kate, yung today is also for God na kailangan na-celebrate din natin siya today, kailangan ngayon, siya yung una nating isipin. And we should always, not only today na i-celebrate natin si God, today always or every day natin siya sineselebrate. And, because our Father should reflect God. And to those who have a Father, we are very blessed. And to those to those na mga walang Father, you are very blessed din kasi hindi lang naman po earthly father yung kailangan natin isip, kundi ang Father God natin kasi siya po yung mapupuno ng emptiness sa ating mga puso. And hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko kasi sobrang clear naman po ng message. Pero yung tanong nga na yung Pino, what kind of father do we belong to? No? So yun po yung katanungan na meron na kanina pa binabagay yung P. Na-realize ko po na ang pagiging ama hindi lang ako tungkol sa title or sa responsibility na kanilang ginagawa, kundi tungkol sa character na pinapakita dito na ang larawan ng isang ama ang larawan ng isang ama na handang lumuhod, na para handang maglingkod, handang tumakbo para sa lubungin ng kanyang mga anak. Sasabihin ko lang po yung mga binigyan ni Kate yung P. And handang manatili sa gitna ng pagsubok at handang magsakripisyo para mabigay at handang magmahal ng una. So yun po yung mga binigay na characters sa yung P na kung saan dapat nag-reflect din sa ating mga fathers. At habang nakikita po natin yung mga katangian ng mga ito sa mga mabubuting ama dito sa lupa, mas lalo natin nakikita kung saan nanggagaling ang mga ito. No? And ang bawat sakripisyo, bawat pag-aaruga, at bawat paglalaan at bawat tapat na pagmamahal ng isang ama ay refleksyon ng puso sa ating Ama sa langit. And kaya ngayong Father's Day po, hindi lang tayo magpapasalamat sa mga ama natin ngayon, no? Kundi magpasalamat din po tayo dahil meron tayong ama na nagbibigay sa atin ng perfecto na halimbawa ng pagmamahal, katapatan at biyaya. And maaaring hindi perfecto ang ating mga ama, na mga ama natin ngayon sa lupa, pero at maaari din na iba-iba ang character nila, no? Iba-iba ang mga pinapakita ng mga ama natin ngayon, pero mayroon tayong ama na hindi tayo iiwan, hindi susuko sa atin at patuloy tayo mamahalin. At kung meron man po tayong lesson na makukuha sa message ni QP, and ito yung mga maging reflection din tayo ng character ng mga ama na ating sa mga ama na meron tayo. So, bear with me po kasi nahihilo. So, di mo maayos sa pakiramdam ko. No? So, sinulat ko na lang po lahat dahil hindi po maganda yung pakiramdam ko. And, ayun po, matuto tayong maglingkod ng may buong puso, no? At may kababaang loob at magpatawad at tumanggap ng iba at manatiling tapat sa ating mga responsibilidad at maging mapagbigay at magmahal na walang hinihintay na kapalit. And dahil nga doon sa huli, no, hindi lang kung anong klaseng ama ang ating, kung anong klaseng ama ang meron tayo, kundi kung nakikita rin ba natin ng ibang tao na sa character ng ama na yun at sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Dahil sa huli, ang tanong ay hindi lang kung anong klaseng ama ang ating kinakabilangan, kundi kung nakikita rin ba natin ng tao na kung anong klaseng ama na meron tayo, no? And ayun nga, no? So yung message ko dito, to make it short, yung mga ama natin kailangan pinare-reflect nila kung ano yung mga traits or character na meron si God. Hindi lang yung ama na nagsisimba na nakikita natin, hindi lang yung ama na nagbibigay or nagpo-provide sa ating pamilya, kundi yung ama na siya ang maumuna para makilala ng bawat pamilya ang ating Panginoon. So, naiintindihan po natin. So,
ayan. So, we are very blessed because we are here in church. We are very blessed kasi kasama natin ang bawat fathers natin dito sa church. And we are very blessed kasi meron tayong Ama sa langit na nandyan lagi, na lagi nagpo-provide at nagmamahal sa atin. Kaya nga, God equals love. So, ayun, so, dahil po dito sa message na to, na nag-remind ulit sa atin na kung gaano tayo ka-blessed because we have the Father. No? And dahil po doon, so, tatawin ko po lahat ng Father para mag-pray po natin sila. Magtutula muna daw po si Nate. So, ayan. I hope na naliwanagan po ang message ni PFMP and na-deliver po na maayos. So, ayan. So, salamat po. Fathers are a gift sent from above. They give us all their care and give us all their love. They feed us and take care of us each day of our life. They sing us to sleep and tuck us in at night. They support us in all we do and help us find our way. They always put us first and pray for us each day. No matter how much we mess up, they will always be there. Because for us, they will always care. Happy Father's Day sa lahat po ng poging tatay dyan. Amen. Ipagdasal po natin sila at ayun. Nasa po yung mga fathers. Nandito na po ba lahat ng tatay? Kasi wala po kasi yung father namin na Matandang tatay. Titeria. So, sabi nga po ni Mate, nandito na po ba sa harap lahat ng pogi na fathers? Pogi, di ba? Pogi na lang lahat. Okay. So, handa na po ba tayo magdasal? Magdasal po natin ng ating mga fathers. Tayo po lahat ay tumayo at ilay hands po natin sila. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord. Aming Ama na sinasamba, pinataas at pinupuri, Panginoon. Ikaw po ang aming Ama na nasa langit, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal niyo sa amin araw-araw. Salamat din po sa mga tatay namin dito sa church. Salamat po sa sakripisyo nila sa kanilang mga pamilya. At bless niyo po sila, Panginoon. Nabigyan niyo po sila ng lakas sa trabaho. Ingatan niyo po ang katawan nila para hindi sila magkasakit. Bigyan niyo po sila ng talino para mag-alaga sa kanilang mga anak. And Lord, kung napapagod po sila, bigyan niyo po sana sila ng lakas. And bigyan niyo po sila ng pahinga. Kung nalulungkot po sila, pasayin niyo po ang kanilang mga puso. At kung may problema po sila na pinagdadaanan ni Lord, kung sobrang bigat po na kanilang nararamdaman, Lord, tulungan niyo po sila para makaahon. And para sa mga tatay po na wala dito,
Salamat po sa buhay nila. Yakapin niyo po sila dyan sa langit, Panginoon. At kung sa mga tatay po na nasa abroad, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. And tulungan niyo po kami mga anak nila, Lord, na maging masunurin at mapagmahal sa tatay namin. At turuan niyo po kami, niyo po ang aming mga tatay na mahalin kami tulad ng pagmamahal niyo po sa amin, Panginoon. And Lord, salamat po sa buhay ng aming mga tatay na nandito, Lord, sa aming harapan, Lord. We are very blessed, Lord, dahil sa kanila po, Lord, sila po ang nag-lead sa aming pamilya, Lord. And patuloy po sana sila mag-attend, Lord. Parang sila po ang mag-lead sa amin, Lord. At basta pa po namin kayo makilala patungo sa kanilang Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila, Lord. Maraming salamat sa sakripisyo, Lord, sa pagmamahal na binibigay po nila sa amin, sa bawat pagod sa kanilang work, sa bawat sakripisyo na binibigay nila sa amin, Lord. At bigyan niyo po sila ng karunungan, Lord, para maisip pa po nila, Lord, kung ano pa po kanilang dapat gawin, Lord, at lakas, Lord, para sa bukas, Lord. And salamat po, Lord, kayo po ang pinakamabuti naman, Lord. And as we close, Lord, sa closing prayer, Lord, maraming salamat, Lord, dahil nandito po kami, Lord, nakakapag-celebrate po kami ng Father's Day. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat ama. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Patuloy ko po kami pag-ingatan, patuloy ko po kami patuloy po kami magbigay ng tutulisyon sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, and sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, sa mga mag-celebrate po ng Father's Day, mamaya, Lord, ingatan niyo po kami, Lord, kung saan po kami pupunta, Panginoon. And yun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen. Happy Father's Day po. So, meron pong gift church sa inyo. So, mamili po kayo kung gusto niyo pong ganito or ganito po. May dalawang klase po tayong cup. Ayan, tag 50 pesos ito. Ayan, so yung mga may gift po sa kanila mga father, ibigay nyo na lang po sa kanila. Meron po tayong color blue, pink, black, and red. Red po. Ganito po. Sunod po natin para sa picture taking po. Mag-exercise sa mga ito. Ito po. Sino ba ba wala? Meron na po lahat? Thank you! Kuya. Picture po. Nakabilig lang ako. May po. Iba na, ready ka na lang ba maging father, Rosa? Wala yung tatay niya kaya siya. 1, 2, 3. Isa pa po. Isa pa po. Okay, ready? 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, God bless all the fathers, Lord. God bless us all. So, ayan. So, upo na po lahat ng father para mapanood po ninyo yung video na surprise namin sa inyo. Everyone settle down. Let's proceed on our discussion. Settle down.
video, surprise video po ng SCM. Sa mga fathers natin na magigipin, fathers na pogi. Okay, quiet na po. Manood lang po tayo ng video. Pakipatay daw po ng ilaw. Pastors, 5 minutes na po. Happy Father's Day. God bless you. God bless you.
God bless you. Sis, mag-meeting kami po. Napag aduan tricycle, ilang manatag kaya kayo. Aduan po tricycle. Apo ang nitang metong kotse, po aduan tricycle. Bali, apat. Mag-meeting kami kasi. Brother Ray, po ikaw. Kanina, po. Thank you po. Tamo po. Bigay para po. Thank you. Thank you. Sis, magmi-meeting kami, tricycle. Tatlo yung tricycle, no? Tsaka isang kotse. Meeting muna tayo. Thank you. Bibigyan din ako. Diyan ka muna. May sabi lang pamaya. Sige. Happy birthday.